Hi guys, good morning. Morning ngayon dito, 11 AM. Hindi ko alam anong oras na sa Pinas. Hindi ko alam anong oras na dyan. But gusto kong lumabas no kasi may araw. Lumabas si Haring Araw. But kaninang umaga is parang nag-snow. Kasi makita nyo dito sa labas. May snow, no? May snow doon sa daan. Tapos may araw. Gusto ko lumabas no kasi maganda yung view dito. Ano kasi ito, parang nasa, nasa gitna ng gubat. Itong ini-stayhan namin, no? And maganda kasi merong lake, merong pa lake. Ang ganda nung nakaraan, nung autumn ba yun? Parang autumn na yun. Mas maganda, hindi ako nakapunta dito ng summer. Wait, nakapunta ba kami? Ay, hindi. Autumn na yung nakapunta kami dito. Labas tayo eh. Grabe, ilang araw na ako nandito sa loob. Hindi kami lumabas kahapon. Nung nakaraan, lumabas kami. Ang lamig. Hindi naman pala malamig. Slight lang. Pag malamig talaga is pag mahangin. Hindi naman siya mahangin. Aray. Madaming naglalakad-lakad din. No? Kasi yung lugar na to, kung saan kami nag-stay is nasa gitna siya ng gubat. Sabi ng asawa ko, parang daw to, dating military base. Tapos yun, konti lang yung mga nakatira. Iilang building lang dito. Bago ako lumabas no, kanina. Ang oras na ngayon, 1:00 na ngayon. Naglinis muna ako. Kasi wala, naglinis ako. Nakakahiya naman sa may-ari. Madumi yung apartment. Maganda siya tignan no. Ang ganda tignan ng snow. Madaming naglalakad-lakad dito. Baka yung may mga aso. See? And may parang hindi ko alam ano yan dyan, library or whatever. Nag-snow kagabi and this morning, pero light lang. Dito tayo daan. Kasi may tao doon. May bit-bit na bata. Aray. Sobrang dito. Peaceful. Aray. Punta tayo sa lake. Para makita niyo yung view ng lake. And meron din akong video ng lake. Video dito ng autumn pa, nung wala pang snow. Super nice. Aray. Okay. Nanood kasi ako ng merong bagong episode ng TED Ed. Yung TED Talks about sa 10,000 steps. Oh no. Nagpunta ba tayo sa tama ba tong lugar? Tama ba tong lugar? Naligs ba? May fence. Wait lang. Tama ba tong pinuntuhan ko? Wait lang. Ewan ko.
Punta na lang tayo doon. Aray. Yun nga, may episode ng TED-Ed about sa 10,000 steps. If it can make any difference ba daw ang paglalakad everyday. Sabi doon is, yes, it can ease anxiety and depression. Magbagong buhay na tayo, maglakad na tayo everyday. Dito, punta doon. Meron din doon. Try natin dito. Try. Tama ba to? Wag na, baka mayroong fence kasi hindi tayo makalusot. Yun. Dito sa Europe, no, is tawag nito, walking friendly yung mga lugar. Sa Pilipinas, hindi, uy. Okay. Delikado maglakad, no? Kasi hindi malawak yung sidewalks natin. Tapos dito is merong mga park, mga malalapit lang na park, malapit sa mga residential. Sa atin wala. Sa atin yung park nasa gitna ng city, tapos iisa lang. Kaya ewan ko bakit ganun, despite na kulang tayo sa mga amenities, ganun, pero masayahin tayong tao. Dito kompleto sila ng amenities pero parang hindi sila masyadong happy. Malaking factor talaga yung araw, yung merong araw. Guys, nasa lake na tayo. Wala, nag-ice yung lake. Amazing. Pwede ba dito? Baka ako, no? Baka pumasok ako sa private property. Meron pa namang parang bahay dyan. Sana all maganda ang view nila. Meron bang daanan? Parang tubig na. Let's see. Pwede ba? Balik na lang tayo doon sa kabila. Wait, baba tayo dito sa tubig. Ang sakit ng isang kamay ko. Wala akong gloves. Itong isa lang. Itong nakahawak sa phone. Parang parang negative 1 man yata. Ang ganda ng view. Merong doon, babushka. Merong matanda ba na naglalakad. Iniwasan ko. Oh, merong daan. Look. Yun, merong daan. Ito yung fence. Merong daan. Wow. Ang ganda. Pero ayoko ng lake, guys. Kasi hindi siya hindi maklaro, hindi clear yung tubig. Ayoko nung hindi clear yung tubig, hindi ko nakikita yung ilalim. Natatakot ako. Miss ko na yung dagat sa Pilipinas. Ang ganda ng dagat po, no? Ang ganda ng dagat natin. As in. Aray. Wow. So nice. So nice. Parang merong private property. Sana all maganda ang view. Parang merong pang fishing man ito. Merong nangisda dito. Meron ding dyan, parang picnic area. Lakad pa tayo. Okay. Ang mga lugar dito ba is walking friendly. Lalo na sa Finland, ang laki ng nila, guys, ng yung sidewalk para sa mga tao. Ang laki, as in, na-shock ako. Sabi ko sa asawa ko, hala, yung sidewalk nyo, na namin, karsada na namin yan. So, sobrang laki. Tapos, makakabike din yung mga tao kasi nga, malaki yung daan. Aray. Yun. Sa Pilipinas, na matatakot ka, no? Kasi,
ano, baka mabangga ka. Dito hindi, very safe. Alam nyo yung sunrise dito around 9 AM, tapos yung sun na yan, lulubog yan ngayong 3 PM. Diba, sobrang bilis lang, kaya mabilisan lang rin yung paglabas mo, no? Lalo na yung mga taong nagtatrabaho, no? Pasok sila na walang araw, o uwi na walang araw. Hindi nakita yung araw. Ganun dito, no? Ngayon ko lang na-appreciate na sobrang ganda pala ng ano natin sa Pilipinas, ng weather, na palagi tayong may araw. Ang ganda dito sa Europe, guys, no? Kasi makakapunta ka ng ibang bansa sa ano lang ba, magdadrive ka lang. Hindi pareha sa atin sa Pilipinas, kailangan lumipad tayo, no? Para makapunta ng ibang bansa. Dito is wala, magkadikit kasi. And for example, dito sa Latvia, 2 million lang daw yung population. Parang ang kunti, no? Population lang man yun sa Davao City. Dito, population na ng buong ano, bansa. Madaming ano dito, guys. Yung madaming tawag nito, discarded lot ba? Yung walang mga nakatira. Wala masyadong mga tao kasi. So, madaming tawag nito, free na land. Hindi free na libre, but ano ba, yung walang nakatira. Sabi ko dati ba, pag makapunta ako sa mga ano, sa lugar na may snow, hindi na ako uuwi ng Pilipinas. yung ignorante kay ka sa snow ba. Ngayon kay wala na akong ibang iniisip kundi kailan ako uuwi. last January 2024 nakauwi kasi ako. Ang saya ko nun, no, kasi nakatakas ako sa ano, winter. This year try not, hindi try, uwi talaga tayo eh. Merong paupuan, may paupuan dyan, picnic, tapos merong ano, yan, parang bihisan pag naligo ka sa lake. Upo tayo dito. Merong sasakyan ba? Baka may tao, no? Ay, uy, parang basa man. Basa ang upuan. Tingnan natin yung tubig. Ewan ko kung makikita natin. Hindi man siguro to ice, no? Baka ano tayo, no? Wait lang. Hindi man makita kasi nag-ice man. See, ano yun siya, parang maputik sa ilalim ba? Madumi ang tubig. Hindi naman like madumi na polluted, but madumi na ano ba, may putik, ganun. Ang lamig. Balik na tayo, guys. Lakad tayo doon sa may likod na part. Merong mga ano doon, merong silang ginawa na parang bahay ng mga pusa. I-check natin, no, kung nandun pa yung mga pusa. Baka nilagyan nila yun ng heater, no? Kasi na-remember ko nung autumn, ano, merong ano doon. 3 ba yun or 4 na pusa. Ang cute pa naman. Ang cute ng mga pusa dito, guys. Kasi ang tataba ng mga pusa dito. Nashock ako, no, kasi ang mga pusa natin sa Pilipinas parang times 2 yung katawan nila, ganun. Sobrang tataba, or baka hindi lang yun sila mataba, or baka sa ano lang yun nila, sa fur, no, kasi ano, malamig dito, kailangan nila ng makapal na fur. Ay,
Kumusta ang New Year nyo, guys? Nakakaloka kami. Sinalubong namin yung New Year sa daan. Sa Estonia yun. Kasi balak sana namin sa sa port. Kaso lang parang malamig. Tinanong ko ng asawa ko, hindi ako sumagot kasi iniisip ko kung doon kami magstay malamig kasi mahangin. Para salubungin lang sana yung New Year ba. Wait lang, nasan yung daan? Wait. Tapos yun, nag-drive na lang kami. Nandun na kami sa gitna ng daan. Doon na namin na-celebrate ng New Year. Baka all year round tayo nito mag-travel, no? Sana all. Ang sakit na ng kamay ko kahit naka-gloves ako. Ang sakit. Dati nung nag-negative 25, tapos yung dati na try ko nag-negative 25, tapos bumaba yung temperature ng mga around negative 10. Maano na sa akin yung warm na sa akin yung negative 10. Parang parang nakapag-adjust yung katawan mo. Ngayon is ang natutolerate pa lang ng katawan namin dito is ito, negative 1, negative 5. Pero pag bumaba sa negative 25 tapos or negative 30 ganun, tapos bumalik sa negative 5, parang natolerate na ng katawan mo yung lamig, hindi ka nalalamigin pag na yung temperature. Dito sa ini-stayhan namin, merong tindahan, dalawa lang, no. Tapos may tao man eh. Merong tindahan dalawa, tapos maliliit lang siya actually na tindahan. Tapos kasi malayo ito sa sa hindi naman sobrang layo. Para tong parang village. Para siyang village, tapos siguro mga ilang kilometers ba galing sa papunta sa sa downtown. Sa downtown, ang capital ng Latvia is Riga. Mga lang siya, mga 15 kilometers, Riga ka na, malapit lang. Tapos merong mga bus dito. Mura lang yung pamasahe dito, guys. Kung i-compare mo sa Finland, ang mahal na pamasahe sa Finland. Uy, sobrang mahal. As in, dito is magkano lang, 1.50 euro, diba? Sa Finland ang mahal eh. Galing doon sa lugar namin sa Vantaa papunta sa Helsinki, magbabayad ka ng 4 euro and 10 cents. Ganun kamahal, sobrang mahal. Kaya mas better doon na meron kang sasakyan. Better ba? Nagbabayad ka rin naman ng tax everyday ang tax na binabayaran. Uy, hindi basta-bastang mag-own ng sasakyan, no, kasi may tax. Dito ako dumaan, no, kasi may tao ba, may bit-bit na stroller. Aray, maligid ta diri ron na, maligid ta. Sakit na ng kamay ko. Mostly ng mga taong nakatira dito is may sasakyan, no, kasi nga malayo-layo siya sa city. Pero merong mga bus, palaging merong bus. Every 1 hour merong bus. Ang nakakaloka dito, ang ayaw ko sa bus dito ba kasi yung mga tao good, pag sumakay sila sa bus, ewan ko kung pati ba sa bus sa downtown. Hindi ako nakasakay ng bus sa downtown, lang, tram. Tawag nito. Yung bus dito is hindi sila nag-share ng upuan. Alam mo yung bus, diba? Dalawa man yung upuan. Nilalagay nila yung bag sa tabi nila. Tapos, hindi na makaupo yung iba. Very selfish, no?
Yun yung ayoko dito. Parang nakaugalian nila na hindi mag-share. Lahat naman ng sumakay nagbayad. Tapos ayaw mong paupuin sa tabi mo. Parang ang unfair. Unfair siya, no? Merong tao. Umiiwas ako sa mga tao, no? Kasi baka ayaw nila ma-invade ang kanilang privacy. Char. Ang daming tao naglalakad, no? May dalang mga bata. Stroller ba? Nilalakad yung mga bata. It's either mga bata or mga aso. Nilalabas nila. Meron kaming kakilala dito, no? First time ko kasi kumain kami. Kailan nga yun? Ng isang araw yata. Sa kanila kami nag-dinner. First time ko kain ng mga Soviet na pagkain, guys. Alam niyo yung haladyet, yung jelly meat. Exotic, no? Lagay ko yung picture dito. Ano siya, kakaiba. Ewan ko, dito sa mga Soviet na mga tao is mahilig sila kumain ng malalamig na pagkain, guys. Kung gaano kalamig yung lugar nila, ganun din kalamig yung mga pagkain nila. Mayroong mga paputok, no? Sa atin sa Pilipinas, kahit ang init-init, kumihigop pa rin ng sabaw. Sobrang init. Sabi ng asawa ko ba, pag nagsasabaw kami ba, tapos mainit, sabi niya, huwag mo anuhin, hindi daw kainin, palamigin daw muna. Ayoko na lumamig. Gusto ko yung sobrang init talaga. Yung nakakapasok yung init. Yung nakasanayan na natin ba, kahit sa Pilipinas, kahit tawag nito, sobrang init, kahit tanghaling tapat, umiinom ng kape, umihigop ng mainit na sabaw. Ay, miss ko na talaga yung pagkain sa Pilipinas. Ay nako. May nakakaluto naman ako ng pagkain, pero iba talaga yung lasa, guys. Pati yung mga gulay, iba ang lasa ng gulay dito. Lalo na yung eggplant ba, talong. Kamatis, iba din yung lasa. Matamis yung kamatis nila dito, sa atin maasim, di ba? Ang namimiss ko talaga is ampalaya. Ay, hindi pa ako nakain ng ampalaya. Ulit. Merong ampalaya sa may Asian market, pero maliit siya na ampalaya na hindi katulad ng ampalaya sa atin. Hindi ako bumili kasi baka sobrang pait, no? Ay, may tao. Uwi na tayo, guys, kasi nilalamig man natin. Next time na tayo punta doon sa may pusa, nilalamig na ako. Bye!